court. Parang 6 o 7. Something like that. Yun lang ang cognizance ng ng arbitral ruling. Hindi tinake ng arbitral court yung tinatawag na, kumbaga, halimbawa may mga crime, halimbawa yung binangga ng Chinese vessel yung mga Filipino, hindi na inano yon. Hindi na dapat ang UN sana ang magpapatupad ng desisyon nila. Wala pong police power ang UN. Walang create ang UNCLOS, walang batas sa UNCLOS na nagki-create ng magi-implement ng kanilang mga desisyon. Kaya nga kung inyong babasahin yung UNCLOS, nangyari yan at nabuo yan, at ang philosophy diyan is balancing and reciprocity doon sa mga bansa na nag-signify at nag-ratify noong UNCLOS. Kumbaga, nandun yung reciprocity, andun yung balancing between the territories or territorial state. So, yun ang ginagawa po dyan nila. So, ang maganda po dyan is kinakailangan talagang kausapin yung China. Kaya nga lang, may mga entity na ayaw po nila na maayos yung China. Ang isa po sa mga anggulo na tinitingnan dyan ay yung mga sinasabi nilang malalaking mga seabed mining company. Kasi nga naman, kapag naayos ng Pilipinas yan at China at silang dalawa lang ang nagkaroon ng bilateral talks dyan, tapos isinama na nila yung ibang mga bansa na claimant dyan dito sa Southeast Asia, definitely they will proceed on exploration of the deep seabed. So mag-start ang seabed mining po dyan, deep seabed mining. Yun po ay outside na jurisdiction ng West Philippine Sea. And pag-uusapan na yan, kung meron man, di ba, doon sa continental shelf na lalampas doon sa EEZ, pag-uusapan na yun ng mga bansa dyan. So pag pinag-usapan niya ng mga Southeast Asian countries, saka po ng tinatawag natin na ng bansang China, masa-sideline yung malalaking mga seabed mining company na may interest po dyan. Kaya nga titingnan po ninyo kung present kayo dun sa ating mga unang mga discussion po dito about dyan sa West Philippine Sea. Naging controversial po yung tinatawag na UNCLOS 3 noong 1982 sapagkat before or prior to the implementation po noong 1994 ng UNCLOS 3, there were amendments na ginawa. Diba? Wala pang implementation, may amendment na kagad. Sino ang mga particular na nagpa-amend dyan? Hindi yung mga bansa, kundi yung mga malalaking seabed mining company. Sila po ang nagpa-amend. Bakit? Doon po kasi hindi sila magkasundo doon sa tinatawag na hindi nila ayaw nilang kilalanin yung ISA. Yung ISA po ay yung International Seabed Authority. Yung International Seabed Authority, siya po yung kumukontrol noong mga seabed mining activity outside the jurisdiction or mga local jurisdiction. So, yung International Seabed Authority, ayaw nila masyadong maghigpit sa kanila yon kasi nga, syempre, bibigyan sila ng limit kung ilan yung ma-explore po nila diyan sa karagatan, sa ilalim ng karagatan. Siyempre, andyan na yung nickel, andyan yung cobalt, and dyan sa West Philippine Sea, South China Sea, and East China Sea. Ang sabi nga nila is mas madami pa ang reserve niyan ng natural gas compare mo sa Middle East. Yun ang sabi, based doon sa feasibility studies na ginawa dyan, na mayroong nag-research po dyan. So, masa-sideline sila. Anong mangyayari sa ekonomiya nila kung yung emerging yung yung ekonomiya ng Middle East, pagkatapos yung ekonomiya ng Southeast Asia biglang bubulusok din pataas kasama ang China, ano mangyayari po sa Europe? Ano mangyayari sa US, di ba? Sa Northern America, Canada, ano mangyayari sa nila? So bubulusok yung kanilang ekonomiya. So yun ang interest nila dyan, kaya ayaw talaga nila na ayusin yung West Philippine Sea. Pero kung ang pagtitingnan mo nga lang, yung China willing siya makipag-usap. Sabi ko nga, yung paraan kung papaano natin igiit yung ating karapatan dyan sa 200 nautical miles na yan, yun na lang ang pinag-uusapan. Wala nang ibang pinag-uusapan sapagkat
kung inyo naman pong tawag dito, kung inyong titignan, kinonfirm na mismo ng International Tribunal at nilinaw na nila na atin yung 200 nautical miles. At ito naman dating Pangulo nating Pinoy, gumawa po siya ng administrative order na tawagan nating West Philippine Sea. Yun yung nililinaw ni Marcoleta. Diba? Nililinaw niya na international community, hindi nila alam yung tinatawag po na West Philippine Sea. Pero sa ating mga Pilipino, alam natin yun. O ba? Atin yan. Pero paano nga natin igigiit? Yun ang problema. So, ginawa na ng paraan. Hindi nyo ba napansin nung si former President Digong, every time na pumupunta siya doon sa tama ka, pobre, international standard talaga. Yung pumupunta siya sa China, parang hindi, kumbaga, awkward siya na sabihin, pero sinusundutan niya kay Xi Jinping yung West Philippine Sea. Sumusundot siya. Di ba? Sinasabi niya, mag-uusap kami doon sa mga pabiro, di ba? We're gonna talk about this in the future, about the 200 nautical miles of the West Philippine Sea, di ba? Medyo sinusundatan niya. And si Xi Jinping naman, kung inyo napapanood yun, may mga clip nun medyo tatawa-tawa lang si Xi Jinping. Di ba? Asyano tayo, di ba? Hindi tayo Western countries. Ang iba yung ugali ng Asyano, iba yung culture natin, iba yung values natin. Tayo, kung meron tayong atin yan, minsan nahihiya pa tayo, pero igigiit natin yan. At yun namang isang malaking bansa na, kumbaga, natapakan yung ego nila Suyuin mo. Sasabihin naman na, ayaw naming suyuin, amin talaga yan. Anong sabi ni guys, reposo tayo kanina. Yes, pobre Aussie. Yes. Doon sa isang account ko, pobre Aussie, doon sa Inertia, halos kompleto na yung part 1 noong history ng UNCLOS. At ipopost ko na lang po yung tinatawag natin doon na ipopost ko na lang yung yung second topic ko doon about sa internal water saka yung territorial sea. Tapos supposedly i-discuss sana namin ngayon ni Ga, kaya lang may lagnat si Ga doon sa live studio sana para maganda yung contiguous zone saka yung EEC. So na lang po natin pagtiyagaan nyo na lang po muna. Bukas po siguro, naka-prepare naman na po yung mga visual aids po nun. Andun na lahat yung visuals. Article 56, Article 17 to 33. Andun na po lahat. Andun na po dun lahat. At yung mga visuals po nun, andun na po lahat. So, yung yung ating pong usapan doon po sa West Philippine Sea, ang tanong, paano nga po natin siya igigiit sa China? Sapagkat una nga, gusto po nating matapos yan at kilalanin na ng China. Pero ang tanong po, kikilalanin po ba tayo ng China kung gano'n ang pag-uugali natin? Na ang gagawin natin ay parang kala mo kung sino tayong mato na, hoy, amin yan. Binigay na sa amin ng yan, ng International Tribunal. Sa amin na yan, umalis ka na dyan. Ano po ba yun? Hindi. Kahit po sa simpleng batas dito sa Pilipinas, kunwari, nanalo ka ng ejectment case. Halimbawa, doon sa isang mong property, meron pong occupant doon at paalisin mo na at nagsampa ka ng kasong sibil.